yun? Kalbo, tingnan mo si Mirian, oh. Umiiyak. Hala, oo nga, Bete. Ano kaya nangyari kay Mirian? Bakit siya umiiyak? Kawawa naman. Iwan ko, Kalbo. Baka siguro binugbog siya ng nanay niya kaya siya nagkaganyan. Kaya tingnan mo yung kamay niya, oh. May balot. Bete, Kalbo. Diyan na siya, Bete. Papunta na siya dito. O bakit, Mirian? Ba't ka umiiyak? Pinalo ka ba ng nanay mo? Tsaka, ano yung nasa kamay mo? Bakit may balot? Aray! Ang sakit-sakit! Tama na, Mirian! Huwag ka nang umiyak! Upo ka muna dito! Ang sakit talaga! Ano bang nangyari sa kamay mo, Mirian? Hala nga, patingin nga! Aray! Huwag mong galawin, Bete! Masakit eh! Ay, sorry, Mirian! Hindi ko sinasadya! Ano ba kasi nangyari sa'yo, Mirian? Sabihin mo sa amin ni Bete! Bakit? Pinalo ka ba ng nanay mo? Ni Aling Marites, ng nanay mong Marites? Sabihin mo lang sa amin, Mirian, kung binugbog ka ng nanay mo para magpapatawag tayo ng pulis, huhulihin natin yung nanay mo. Oo nga, Mirian, sabihin mo na para magpapatawag kami ng pulis para mahuli na yung nanay mo. Ano ba kayo, Kalbo, Bete? Hindi si nanay yung may gawa. Eh kung ganun, sino? Ano kasi, Bete? Nahulog kasi ako sa puno ng bayabas eh. No, nahulog ka? May nakita kasi akong bunga ng bayabas, tapos hinog pa. Kaya inakyat ko. Tapos nabali yung sanga, Bete. Kaya yun, nahulog ako, Bete. Kawan mo kasi yan, Mirian. Kaya ka nagkaganyan. Kaya tuloy nahulog ka. Hoy, ano ka ba, Kalbo? Huwag mong pagtawanan si Mirian. Kawawa kaya siya. Nahulog nga siya sa bayabas, tapos pinagtatawanan mo. Hindi ka ba naawa kay Mirian, Kalbo? Ay, sorry. Ano bang gagawin namin, Mirian? Gusto mo dalhin ka namin sa ospital para mapagaling yung kamay mo? Yung sugat mo sa kamay. Ayoko, Bete. Natatakot ako sa turok ng doktor eh. Masakit kaya yun. Hala, paano ka gagaling yan, Mirian, kung hindi ka magpapa-hospital? Bahala na. Basta dito lang ako. Hindi ako magpapagamot. Lo, kawawa ka naman, Mirian. Eh, ano ba dapat namin gawin? Sabihin mo. Dalhan niyo na lang ako ng pagkain, yung chocolate at laruan, para maging malusog ako. Hala, grabe ka naman, Mirian. Laruan talaga, chocolate? Yun talaga yung gamot mo? Oo, sige na. Yun na nga lang yung gamot ko. Hindi niyo pa mabibigay sa akin. Chocolate lang, tsaka laruan. Oh, sige na, Mirian. Huwag ka nang umiyak. Tsaka, kukuha na ako ng chocolate sa bahay. Babalik lang ako, ha. O sige na nga, ako rin. Kukuha rin ako ng laruan, Mirian. Diyan ka lang, ha. Maghintay ka lang sa amin. Babalik lang kami, Mirian. Bilisan niyo, Bete at Kalbo. Nanghihina na ako. Aray! Yes! Napaniwala ko si Bete at si Kalbo na may sugat ako. Hindi nila alam na tinakpan ko lang yung kamay ko. O diba, wala akong sugat? Nandito na ako, Mirian. May dala na akong chocolate para sa'yo. Para gumaling ka. Ito, maraming chocolate, Mirian. Mirian, nandito na rin ako. Tsaka, dinala ko na yung favorite mong laruan. Ito, diba, favorite mo yung Barbie? Kulay pink. Para sa'yo to, Mirian. Kunin mo na. Yeah!
chocolate at laruan ka. Babalik lang ako, ha? Sa wakas, may laruan na ako at chocolate. Tatanggalin ko na yung balat ko sa kamay. O, diba? May chocolate na ako at may laruan pa. Success yung parano ko. Kalbo, may napapansin ako kay Marian. Siguro nagpapanggap lang siya na may sugat siya sa kamay para mabigyan natin ng chocolate at Barbie. Iwan ko lang, Bite. Pero may napansin ako. Parang niloloko nga lang tayo ni Marian. Anong sa tingin nyo? Niloloko lang ba kami ni Marian o hindi? Mag-comment nga kayo sa baba. Sa wakas, binigyan ako ni Mami ng pagkain. Makakakain na ako ng biskwit. Buksan ko na nga. Hoy, Marian, ano yung kinakain mo? Biskwit, kuya. Ay, ako, mukhang masarap eh. Hindi pwede, kuya. Akin lang to. Binili sa akin ni Mami to eh. Hala, ang damot mo naman, Marian. Isa lang eh. Sige na. Hala, ano ko nga, kuya? Kulang pa nga sa akin tong biskwit eh. Ay, ano ba yan? Napakadamot mo naman, Marian. Yung mukha mo, tingnan mo nga, ang taba-taba na, patay gutom talaga. Eh, ano naman, patay gutom. Inggit ka lang, kuya, kasi hindi ka binilhan ni Mami ng biskwit. Kasi hindi ka love. Ako love kasi ako ni Mami. Bleh. Ah, ganon? Hindi pala ako love ni Mami. O sige, bahala ka dyan, iiwanan kita. Walang magbabantay sa'yo. Hoy, kuya, wag mo daw akong iwan, sabi ni Mama. Walang magbabantay sa akin dito sa bahay. Natatakot ako, baka may multo. Eh, ayaw mo naman kasi ako bibigyan ng biskwit mo eh. Iiwanan talaga kita kapag di mo ako bibigyan. Papakain kita sa multo dito sa bahay. Hala, grabe ka naman, kuya. Wag kang ganyan. Susumbong kita kay Mami. O sige na nga, bibigyan na lang kita ng biskwit. Ah, kunti lang ah. Ah. Wala nang laman? Ano ka ba, kuya? Ba't mo inubas? Wala na sa akin. Kanso? Huh? Wala ka na bang baspat? Hala, sorry. Ang sarap kasi. Masarap. Hindi sana tinirahan mo ako kasi binigay to ni Mami sa akin. Wala na tuloy akong biskwit. Sa sumunod, hindi na lang kita bibigyan, kuya. Napakataka mo. Wala nang natitira sa aking pagkain. Isusumbong kita kay Mami. Sa susunod, hindi kita bibigyan. Hala, Marian, hindi ko naman sinasadya maubos ko yung pagkain mo. Huwag mo na ako isumbong kay Mami. Hindi sa susunod, babawi ako sa'yo. Bibilhan kita ng isang malaking biskwit, yung tag 1 million. Maghihingi ako kay Mama para hindi mo ako isusumbong kay Mami, ano? Kahit na, wala ka naman pera eh. Wala ka lang piso. Tsaka hindi ka nga binilhan ni Mami ng biskwit. 1 million pa, kaya ano ako balaw? Di ako tuto, kuya. Ah, ganon, di ka naniniwala. O sige, tingnan mo bukas. Magpapabili ako kay Mami ng Jollibee. Hindi kita bibigyan. Tsaka alam mo, Marian, merong multo akong nakita dito sa bahay. Nangangain yun ng bata. Iwanan na kita dito. Kuya, wag mo akong iwan. Mamaya kapag dating ni Mami, susumbong talaga kita eh. Baka may multo dito. Yayayain ko si Marian na maglaro kami ng tagu-taguan. Saan kaya si Marian? Baka nasa bahay nila. Puntahan ko na si Marian. Teka, si Betty yun ah. Parang papunta siya dito. Tawagin ko kaya. Betty! Ay, nakita pala ako ni Marian. Marian, halika dito, maglaro tayo. O sige, Betty, papunta na ako dyan. Betty, nandito na ako. Tsaka, tanong ko lang, ano pala yung lalaroin natin, Betty?
sige, Marian, maglaro tayo. Pero yung lalaruin natin is tagu-taguan. Pero dapat ikaw yung taya, Marian, kasi ang layo ng bahay niyo. Pinuntahan pa kita dito eh. Talaga, Viti, ang gandang laro naman yan, tagu-taguan. Pero dapat ikaw yung taya, Viti, hindi ako. Kasi niyaya mo ako maglaro ng tagu-taguan, napakadaya mo naman. Hala, tika, parang si Viti yun at si Marian ah. Maglalaro ba sila? Puntahan ko kaya. Hoy, Marian, Viti, anong ginagawa nyo? Naglalaro ba kayo? Uy, Kalbo, ikaw pala? Oo, Kalbo, naglalaro kami ng tagu-taguan. Oo, Kalbo, naglalaro kami ni Viti ng tagu-taguan. Gusto mo ba sumali, Kalbo? Di talaga? Parang magandang laro yan, Marian at Viti. Pasali nga ako. Oo, sige, Kalbo. Sali ka na lang. Pero dapat, ikaw yung taya. Oo nga, Kalbo. Ikaw na lang yung taya. La, ano ba yan, Marian? Kakarating ko nga lang eh. Ako agad yung taya. Ang daya nyo naman, Viti. O sige na nga, ako na lang yung taya. Inaasahan ko talaga yan sa inyo. Palagi nyo talaga ako sinasabihan na ako na lang yung taya kapag sasali ako sa laro. Pumayag ka rin naman pala, Kalbo eh. Dami po mang sinasabi. Ayan kasi, nahuli ka kasi ng dating, Kalbo, kaya ikaw yung taya. So ngayon, Viti, Kalbo, umpisahan na natin ang laro. O sige na, Kalbo, magtatago na kami ni Marian. Tumalikod ka na, magbilang ka ha. Huwag kang tumingin, baka makita mo kami kung saan kami nagtatago. Huwag kang madaya, Kalbo ha. Grabe ka naman, Viti, di ako mandadaya. Kayo yung mandadaya dyan eh, pero pumayag na lang ako. Sige na nga, magtago na kayo para magtalikod na ako makapagbilang. Tara na, Viti, magtago na tayo. Sige, magtago na kayo dyan ha. Tago, tagoan, maliwanag ang buwan. Sarap maglaro sa dilim-diliman. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Dito na lang ako magtatago. Hindi naman siguro ako makikita dito ni Kalbo. Sana hindi ako makita. Dito ako magtatago sa puno ng saging para hindi ako makita ni Kalbo. Saan na ba si Viti nagtatago? 97, 98, 99, 100. Hala? Wala na pala sila dito. Nakapagbilang na pala ako ng 100. Wala na pala sila. Hanapin ko na sila. Saan kaya sila nagtatago? Sila Marian at Viti. Saan ba kaya sila nagtatago? Sino yung tumatawag? Kalbo, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Uy, Bungal, ikaw pala yan. Ano yun, Bungal? Anong sasabihin mo sa akin? Alam ko, Kalbo, kung saan nagtatago sila Marian at Viti. Talaga? Saan sila nagtatago? Sabihin mo sa akin, Bungal. Secret lang natin to, ha? Oo, sige. Basta sa isang kondisyon, Kalbo. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino na ako ang nagsabi sa'yo, ha? Secret lang din natin to, Kalbo. Kalbo, alam ko kung saan nagtatago si Viti. Nagtatago si Viti dun, no? Yun, sa may damo. Dun siya nagtago, puntahan mo na. Saan kaya yung sinasabi ni Bungal? Dito daw nakita niya si Viti. Uy, ayun si Viti. Viti, nakita, nandyan ka sa damuhan. Huli ka na, Viti, nakita. Andyan ka sa damuhan, nagtatago. Hala, tinawag agad ako. Si Kalbo nandyan. Akala ko hindi ako makikita dito sa damuhan. Ang bilis-bilis naman ako makita. Sige na nga, lalabas na lang ako. Sabi ko sa'yo, Kalbo, tama ako, no? Nakita mo si Viti dun sa may damuhan. Ang galing mo naman. Oo nga, ang galing mo, Bungal. Dahil sa'yo, nakita ko kaagad si Viti. Tsaka, may sasabihin pa ako sa'yo, Kalbo. Alam ko rin kung saan nagtatago si Marian. Nasa puno siya ng saging nagtatago. Andun siya sa puno ng saging. O sige na, puntahan ko na naman si Marian para hulihin. Marian, lumabas ka na dyan. Alam kong nandyan ka sa puno ng saging. Hala, paano niya nalaman? Ang daya naman. O diba sabi ko sa'yo, Kalbo, no? Tama yung mga kakita ko. Tsaka yung tinuro ko sa'yo kung saan sila nagtatago. Sa wakas,
Sino kaya na naman yung taya? Tika, si Bungal ba yun? Siguro, si Bungal yung nagturo kay Cardo kung saan ako nagtatago. Hoy, Mirian, nahuli ka rin ba? Uy, Biti, nandito ka rin pala. Oo, nahuli din ako. Alam mo, Biti, may sasabihin ako sa'yo. Nakita mo ba si Bungal? Andyan no? Mukhang si Bungal ata yung nagsabi kay Kalbo kung saan tayo nagtatago, Biti. Kaya nakita tayo na nagtatago. Talaga, Mirian? Ito talaga si Bungal, pahamak. Humanda ka ngayon, Bungal. Tara nga, Mirian, puntahan natin si Bungal. Hoy, Bungal! Hoy, pangit na Bungal! Hala, lagot! Nahuli ata ako ni Biti at ni Mirian na ako ang nagsabi kay Kalbo. Hala, paano na to? Takbo na! Hala, tumakbo siya, Biti! Paano natin ito mahuhuli? Hayaan na lang natin, Mirian. Sa susunod, mahuhuli rin natin yan. Bungal, huwag ka nang babalik dito! Huwag ka talaga magpapakita, Bungal! Ang pangit ka! Saan kaya ako makahingi ng pagkain? Nagugutom na ako. Wala akong bahay nakikita dito. Doon sa unahan, baka may mga tao makahingi ako ng pagkain. Si Mirian yun at si Kalbo Naglalaro ata sila ng tagu-taguan ngayong gabi. Sa bagay, maganda maglaro ngayon kasi gabi. Magtatago siguro sila, kaya puntahan ko sila. Gusto kong sumama at makasama sa laro. Ano ba yan, Kalbo? Dalawang lang tayo naglalaro ng tagu-taguan. Dapat nandito din si Biti para tatlo tayo para maganda yung laro. Oo nga no, tama ka nga, Mirian. Hintayin na lang natin pumunta dito si Biti para makapaglaro tayo ng tagu-taguan. Tika, parang may naglalakad dito. Mirian, nakita mo? Parang si Biti ata yan Sa wakas, may nakikita na rin ako. Mukhang may mga batang naglalaro ngayong gabi Puntahan ko nga para makahingi na ako ng pagkain tsaka tubig. Sobrang nagugutom na ako at nauuhaw. Mga bata, pwede ba ako makadisturbo sa inyo? Sana man lang kung pwede makahingi ng pagkain tsaka tubig. Sobrang nagugutom na ako at nauuhaw. Mirian, nagkakamali pala ako. Akala ko si Biti. Akala ko rin Kalbo. Matanda pala yan. Ali! Hala, Ali! Ba't po kayo nandito? Anong oras na po? Gabing-gabi na. Ba't ngayon pa lang po kayo pumunta? Tsaka, nagugutom po kayo? Hala, paano po yan? Hindi pa po kami nakapagsaing Tsaka, tanong mo na lang po dito kay Kalbo. Kalbo, bigyan mo na lang siya ng pagkain. Hala, pasensya na po, Lola. Wala po rin akong mabibigay sa inyong pagkain kasi si Mama po nasa ibang bansa. Saka si Papa nasa work pa po. Hindi pa rin po kami kumakain. Nagugutom na nga rin po ako Hoy, Mirian, Kalbo! Sino yung kinakausap niyo dyan? Hala, Ale? Matanda yan Pasensya na. Biti, ano ka ba? Nakakatakot ka naman. Ba't ka nananakot? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Ikaw talaga, Biti. Huwag ka kasi manggulat. Dahan-dahan ka lang. Ay, sorry kung nagulat kayo, Mirian at Kalbo. Tsaka, yung matanda. Bakit nandito yung matanda? Anong oras na? Nakita mo si Lula, Gutom na daw siya, tsaka nauuhaw na. Baka may pagkain kayo, Biti. Bigyan nyo na lang si Lula. Nakakaawa si Lula, Baka may kunting pagkain kayo. Pahingi, nagugutom na talaga ako Okay lang. Baka ito si batang babae. Mabibigyan niya ako ng pagkain. Kahit anong pagkain. Para may makain lang talaga ako. Tsaka, importante yung tubig. Uhaw na ako. Nagugutom? Bakit? Saan pala yung pamilya niyan? Wala kaming pagkain. Tsaka, hindi kami nagbibigay ng pagkain sa mga matatanda, Tsaka ang tanda-tanda mo na, Huwag ka manghingi ng pagkain. Dapat magtrabaho kayo. Hindi yung nanghihingi kayo ng mga pagkain. Pinaghirapan din namin ng mga magulang yung pagkain namin, Tsaka hihingiin mo lang, matanda ka. Hoy, Biti, huwag kang ganyan sa mga matatanda. Masama kaya yan. Yung bunganga mo, ang sama-sama, Biti.
gabi na, nagugutom na siya, kaya bigyan mo na ng pagkain. Huwag ka nang madamot dyan, Biti. Mayaman naman kayo yung mama mo, nurse, tsaka yung papa mo, sundalo. O diba ang yaman-yaman yun, dami yung pagkain. Ano naman, totoo naman yung sinasabi ko Kayong talagang dalawa, ang sama-sama nyo, hindi nyo ako kakampihan. Tsaka, mayaman kami, pero yung kayamanan namin hindi namin ibibigay dyan sa matanda, no? Tsaka hindi nga deserve mabigyan ng pagkain, matanda na yan. Pwede na sana yun mamatay Mamatay na lang yan. Uy, Biti, ang sama mo magsalita. Nakakasakit ng puso. Huwag kang ganyan, may lula ka rin, Biti. Tapos ganyan ka magsasalita. Ang sama-sama mo. Tama na nga yan, Biti. Ang ingay mo, dami mong daldal. Lula, pasensya na po kung napagsabihan ng masama po na kasama ko. Ganyan lang po talaga siya, pero mabait po yung kasama ko, Lula. Pasensyahan niyo na po talaga, no? Grabe naman makapagsalita yung kasama niyo. Pero okay lang. Naintindihan ko naman siya. Alam kong mabait yan. Okay lang sa akin. Doon na lang ako sa iba. Mabigyan pa ako ng pagkain ng ibang bahay dito. May mga bahay pa ba dyan, iba? Oo, Lola. Doon sa unahan, pasensya na po. Wala po akong mabibiging pagkain Doon sa unahan, marami pong bahay. Baka mabigyan po kayo doon ng pagkain tsaka tubig. Mag-iingat po kayo, Lola. Maraming salamat, ha. O, sige mga bata. Mauna na ako sa inyo. Mag-iingat rin kayo, no? Tsaka, ikaw babae, si Biti ba yan? Mag-ingat ka, sana magpakabuting anak ka na, no? Sige, mauna na ako. Napakasakit naman magsalita nung isang bata. Hindi siguro yun naturuan ng mga leksyon ng mga magulang niya kung paano siya maging mabuting anak. Isusumpa ko yun. Yung bata na yun. Sinasumpa ko. Yung bata na yon ay masusundan siya ng multo o mga aswang. Sa wakas, nakalabas na rin ako sa mundo ng mga tao. Nandito na po ako. Ano po yung dapat gagawin ko? Ano po yung ibibigay niyo po sa akin na trabaho? Dahil nakalabas ka na ngayon, inuutosan kita. Sundan mo yung bata, yung kinakausap ko kanina. Yung malditang bata. Kailangan siya maturuan ng leksyon para magkaroon ng mabuting asal yung bata na yon. Ang sakit-sakit magsalita. Sige na. Puntahan mo na. Aalis na ako. Ang dali-dali lang pala ng inuutos niyo sa akin. Sige po. Mabibigyan ko po at susundin ko yung inuutos niyo sa akin. At mabibigyan ko siya ng leksyon. Tatapusin ko na yung assignment ko para hindi ako papagalitan ni teacher sa school. Para wala na akong problemahin sa mga assignment ko. Kukunin ko na yung assignment ko sa loob ng bag para maka-answer na ako. Ito na yung assignment. Susulatan ko na to para meron na akong ipapasa kay ma'am para perfect yung score ko. 100/100. Hoy, ampon! Hi, ate, kayo pala. Anong ginagawa mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo maglinis ka ng bahay? Habang wala pa si nanay? Baka pagdating ni nanay dito, pabagalitan na naman ako. Sandali lang po. Ba't di mo sinusunod yung mga inuutos ka sa'yo? Sa paglinis ng bahay, hindi mo ka naglilinis? Gawain mo yun, di ba? Ampun ka. Tinatapos ko pa po yung assignment ko kasi kailangan po ito ipasa bukas sabi ni teacher. Anong assignment? Mas importante pa ba yung assignment kaysa inuutos ko sa'yo? Hindi yan nakakatulong sa bahay. Unahin mo yung inutos ko sa'yo na maglinis ka dito sa bahay. Gawain nyo ng mga ampon. Kaya huwag mo unahin yung assignment. Opo, ate. Susundin ko po yung inuutos niya sa akin. Maglilinis pa ako pagkatapos nito. Kailangan ko lang po talaga tapusin yung pinapagawa ni teacher na assignment ko para maging perfect po yung score ko. Para maipapakita ako kay nanay bukas. Aba, ayos ka.
hindi ka magiging perfect dyan sa ginagawa mong assignment. Kasi hindi ka naman matalino eh, di ba? Bobo ka. Hindi magiging proud si nanay sa'yo. Kaya ako sa'yo, maglinis ka na dito sa bahay para pagdating ni nanay hindi magagalit sa'yo. Grabe naman kayo sa akin, ate, makapagsalita. Ang sakit-sakit. Dapat nga, turuan mo ako para magiging perfect ako, para maging proud rin si nanay sa akin. Kaya nga ako nagpupursige sa pag-aaral para magaling ako. Alam mo ate, kahit ampon ako, hindi mautunay na kapatid at hindi ako tunay na anak ni nanay. Alam niyo, ginagalingan ko kaya sa pag-aaral para maging proud lang kayo sa akin. Ah, ganon. Pwes, akin na nga yan. Hindi yan bagay sa'yo, no? Kailangan tong punitin at sirain. Walang kwenta tong assignment mo. Hoy, ate, bakit mo kinuha yung papel ko? Mapunit na yung papel ko. Alam mo, ate, pinaghirapan ko yan eh. Tapos sinira mo lang. Hindi pa naman ako natatapos sa assignment ko. Kailangan ko po yun ipasa kay ma'am. Tapos pinunit nyo lang po, ate. Napakasalbahin nyo. Aba, sumasagot-sagot ka pa sa akin ha. Wala kang karapatan para sumagot sa akin, ampun ka. Tsaka deserve mo yan eh. Deserve punitin yung assignment mo. Kasi hindi naman yan importante. Kailangan mo nang maglinis dito sa bahay. Sinasagot-sagot mo pa ako? Dapat sa'yo yan. Ay, wait, tsaka pala, linisin mo yung mga kalat mo dyan. Pati yung mga pinunit ko. Yung assignment ko, sira na. Yung mga sinulat ko dito, paano na ito ipapasa kay teacher? Baka hindi na ako makakakuha ng 100 na score. Pinaghirapan ko pa naman yung mga assignment ko. Tapos, pupunitin lang ni ate. Hay, deserve lang yun. Tama lang na ginawa ko kay Betty yun. Kasi, deserve naman niya talaga yun eh. Ampun lang siya, tsaka hindi siya naglilinis dito sa bahay, hindi niya ako sinusunod, tsaka inaano niya pa ako, sinasagot-sagot pa. Kaya ayun, deserve niya mapunit yung mga answer niya. Wala na siyang mapapasa sa teacher niya. Kawawa niya siya. Deserve kawawa. Wala nang silbi to. Itatapon ko na lang to ngayon. Gagawa na lang ako ulit ng assignment para hindi ako pagalitan ni ma'am. Kailangan ko makagawa ulit. Kailangan ko magsulat. Ang haba-haba pa naman ang sinulat ko. Gusto ko isumbong kay nanay, pero mukhang hindi naman ako kakampihan ni nanay. Alam kong magkasabat sila ni ate, hindi nila ako kakampihan. Hindi nila ako kakampihan kasi ampun nga lang ako. Palibhasa, hindi nila ako tunay na anak. Parang baliwala lang ako sa kanila. Tama na yung iyak. Hindi na ako magpapaapi. Kailangan kong magpupursige sa pag-aaral para makatapos ako. Para pag matapos ako, may papakita na ako sa kanilang maganda. Tapusin ko to ngayon para matapos na ako bukas. Sana hindi ako makita ni ate para hindi na niya ito mapupunit. Hay, sa wakas, nakakapagod pala maglaro kasama yung friends, no? Ngayon, uuwi na ako sa bahay kung nakapaglinis na ba si Betty. Puntahan ko na nga sa bahay. Aba, si Betty? Hindi niya pa rin ako sinusunod yung mga inutos ko sa kanya na maglinis siya ng bahay? Gumagawa na naman siya ng assignment? Hindi pa rin siya nag-aano sa akin kahit sinisira ko na yung mga assignment niya. Baka gusto niya sirain ko na naman yung assignment niya ngayon. Hindi talaga na sumusunod sa trabaho ko, ha? Ngayon kang manda ka. Nai-stress na ako sa'yo. Nasisira na yung make-up ko sa'yo, Betty, ha? Humanda ka ngayon. Hi, Betty! Hindi mo talaga ako sinusunod, ha? Ang tigas talaga ng utak mo. Ngayon ka! Ate! Aray, tama na, ate! Aray! Aray pa! Palagi niyo na lang ako inaapi! Grabe na kayo sa akin!
Sana mauubos yung mga paninda ko nito para makabili na naman ako ng mga panibagong panininda. Tsaka, hindi ko pa nakikita dito sila Mary Ann at si Bitty Sana makita ako nila Bitty dito. Tsaka, makita nila yung paninda ko para makaroon na ako ng pera. Ilan kaya mabibili ko dito sa 1,000? Tsaka, gusto ko sana bumili ng pagkain. Pero sirado naman yung ibang tindahan. Wakas naayos ko na lahat yung mga paninda ko. Ready na lang para may bibili na dito sa mga binibili kong paninda. Tsaka, ang dami-dami kong mga biniling pagkain. Merong nips, saka Chopper Crunch na red, Sofer Crunch na yellow, Sofer Crunch na color blue, tsaka color green, Siga na red, tsaka Yahoo na pink, tsaka happy. Bili na kayo! Bili na kayo! Ay nako, sana ba yung mga bata dito? Para magkaroon na ako ng binta sa mga paninda ko? Hala, parang may bagong tindahan na. Kanino kaya yun? Ang dami-daming paninda. Sayang, wala akong pera ngayon. Nagugutom pa naman ako. Naglaluway na ako sa paninda yun, Ang sarap-sarap. Pero sirado naman yung ibang tindahan. Doon na lang ako sa kabila. Baka may bukas. Ayun! Napakaswerte ko naman. May nakita na akong tindahan na bukas. Panibagong tindahan ata to, Kanino kayang tindahan yun? Puntahan ko nga. Bili na kayo dito! Ang daming paninda ko! Bili na kayo! Uy, tika! May batang papunta na dito, Tamang-tama! Magkakaroon na ako ng kita dito sa paninda ko! Mukhang si Mary Ann ata yun, Uy, excited ako! Mukhang bibili ata to, Wow, Aling Marites! Sa inyo pala tong tindahan! Ang dami-dami niyong paninda! Oo, Mary Ann, kakabukas ko lang ng mga paninda ko. Kaya bumili ka na. Alam mo ba, ako lang ang may bukas dito na tindahan. Kasi mga sirado yung ibang tindahan dito, Mary Ann. Kaya dito ka na sa akin bumili. Opo, Aling Marites, sa inyo na ako bibili. Para magkaroon na kayo ng kita dito sa mga paninda niyo. Bibilin ko yan lahat. Talaga, Mary Ann? Napakabait mo namang bata ka. Siguro ang yaman-yaman nyo kasi bibilin mo tong lahat ng papaninda ko. Opo, Aling Marites. Para hindi ka na mapapagod sa pagtinda. Kaya bibilhin ko na yun lahat. Tsaka, hindi po kami mayaman. Sige na nga. Pero, ang mahal nito. Alam mo ba kung magkano to? Magkano po ba lahat yung mga paninda nyo? Meron kasi akong pera dito. Ito? Mahal to, Mary Ann. Ito kasi 1 million yung bili ko dito sa mga paninda ko. Yung pera mo, maliit lang Malaki naman siguro tong pera ko, Aling Marites, para ubusin kong bilhin yung mga paninda nyo Diba? O sige na nga, patatawarin kita, Mary Ann, para makabili ka na ng pagkain. Bilhin mo yung kalahati ng paninda ko. Tsaka yung kalahati dito sa akin. Okay ka ba doon? Talaga po, Aling Marites? Ang mahal-mahal naman ng mga paninda nyo. Grabe. O sige na nga, papayag na lang ako, Aling Marites. Sige, hati tayo sa paninda nyo. Ito na yung bayad ko, Aling Marites. Sa wakas, makakakain na ako ng mga pagkain. Ang dami-dami. Okay na yung pangbayad mo. Wow! Ang laki-laki naman ng pera. O sige na, Mary Ann. Pumili ka na ng mga pagkain mo kung saan yung kukunin mo dito. Ops, wag mo kakalimutan, Mary Ann, Kalahati lang yung kukunin mo dito sa mga paninda ko, Opo, Aling Marites. So sisimulan ko na po pumili ng mga pagkain, yung mga gusto ko. Una, ito yung pipiliin ko. Nips! Kasi favorite ko to iba't ibang kulay. Wow, ang dami-dami. Tsaka, ito din, Sofer Crunch. Tsaka ito pa, color yellow. Tsaka color green. Color blue. At, ano pa, kukuha rin ako ng Yahoo. O, diba, ang dami-dami kong pagkain. Tsaka, isa pang happy. O,
po lahat, Aling Marites! Ito na po yung kalahati. Tsaka, meron ka pang kalahati dito, ha? Oh, tama na yan, Mirian. Sobrang dami na yung nakuha mong mga paninda ko. Mukhang si Mirian yun, ah. Wow, dami-dami niyang biniling pagkain. Tamang-tama. Gusto ko rin kumain. Uutang ako sa kanya, baka may pera pa siya. Pasensya na pa. Opo, di na nga ako kumuha ng mga paninda niyo eh. Ito na po lahat. O sige na nga, Aling Marites. Alis na ako, baka hinahanap na ako ni Mami. Okay, sige, Mirian. Maraming salamat sa pagbili ng mga paninda ko. Sa wakas, naisahan ko si Mirian. Naloko ko siya sa mga bininta kong pagkain na mahal. Pero ang totoo, hindi naman mahal yung paninda ko. Mura lang. May 1,000 na ako. Ang dami ko nang mabibili na namang mga pagkain para sa mga tindahan ko. Nay, papasok na ba ako sa school? Yung baon ko, nasaan na? O anak, nandyan ka na pala. O ito pala yung baon mo, 1,000. Sana mag-enjoy ka anak ha. Tsaka ililibre mo yung mga classmate mo ng pagkain. Kasi malaki yung pera na ibibigay ko sa'yo. O sige na, ito na o. Sana mag-enjoy ka anak. Nay, papasok na rin po ako sa school. Yung baon ko rin po, di nyo pa rin po nabibigay. Yung baon pinagsasabi mo, walang baon na ibibigay ko sa'yo, no? Pasalamat ka, pinag-aaral pa kita, tapos ngayon manghihingi ka ng baon sa akin? Ano, kaswiniswerte? Ano po kasi, Nay, pagdating sa school namin, sa recess time, wala po akong mabibiling pagkain. Paano na po yun? Magugutom po ako, wala akong pambili. Anong paki ko sa'yo? Kahit gutomin ka pa sa school nyo, wala akong pakialam sa'yo kahit mamatay ka sa gutom. Ate, pwede ba tayo maghati na lang sa baon mo? Total malaki naman yung baon mo na binigay ni nanay eh. Tsaka magkapatid naman tayo, pwede naman tayo maghati. Parang hating kapatid kung baga ate. Anong hating kapatid? Hindi na kita kapatid ah. Baka nakalimutan mo. Ampun ka lang. Hindi kita totoong kapatid, no? Tsaka, ako lang yung nag-iisang anak ni nanay. Hindi ka kasali doon, di ba? Wala akong pakialam sa'yo kahit gutomin ka sa school nyo. Kasi pera ko lang, no? Ate, nanay, maawa naman kayo sa akin. Wala akong baon. Kahit hindi ako tunay na anak, at saka hindi mo ako tunay na kapatid, ate, nagugutom rin ako. Tama na nga, Ampon. Masyado kang paawa, hindi naman nakakaawa. Aalis na nga ako, baka malate pa ako sa school. Sige na ate, mag-iingat ka sa school nyo ha, baka malate ka pa doon. Tsaka ikaw, Ampon, umalis ka na rin, wala kang maaasahan sa akin na baon, no? Wala akong ibibigay sa'yo. Grabe naman kayo sa akin, Nay. Napakasakit yung magsalita. Parang hindi naman ako nakatulong sa inyo. Maalis na nga. Ano ba yan? Papasok ako sa school na walang baon. Tsaka nagugutom na ako. Di pa ako nakakain. Ito talaga si ate. Buti pa siya. May pera. Binigyan siya ni nanay. Hindi man lang ako hinatian. Ang daya-daya mo naman. Napakasalbahe mo, ate. Ang swerte-swerte ko talaga kay nanay dahil binigyan ako ng pera tsaka ang laki-laki. Sobrang laki ng baon ko. Yes! Magpupusog talaga ako ng bangga-bangga sa recess time ko. At tsaka makakabili ako ng maraming make-up. At igagala ko yung mga classmate ko sa mall. Papasok na ako! Saan kaya dito yung piso ko? Dito lang yung nahulog eh. Hala, si Betty ba yun? Parang si Betty nga. Parang ang lungkot-lungkot niya. Puntahan ko kaya, tanungin ko kung magkano kaya yung baon niya. Betty! Oy, ano yun, princess? Oh, Betty, bakit ganyan yung mukha mo? Parang ang lungkot-lungkot. Huhulaan ko, Betty ah. Siguro wala kang baon ah. Kaya kang malungkot. Oy, mali ka, princess. May baon kaya ako. Malaki, binigay sa akin ni nanay. Alam kong
bang wala kang baon? Meron! Uy, ano ka ba, princess? Huwag mo hawakan yung bulsa ko. Si Betty, nahihiya pa. Ayaw pa aminin na wala siyang baon. Tsaka, alam ko na kaya yung ugali ng nanay mo tsaka yung kapatid mo. Tinuturing ka nilang parang hindi ka pamilya. Ang sasama ng ugali nila, alam ko. Ang dami-dami mo na palang alam tungkol sa pamilya ko, princess. Oo na nga, aminin ko sa'yo, wala talaga akong baon. Hindi ako binigyan ni nanay. Hala, Betty, pasensya na kung naiyak ka, ha? Tahan na, Betty, huwag ka nang umiyak. Tutulungan na lang kita para magkaroon ka ng pera para pagdating ng time na recess, may mabibili ka. O ito, Betty, may 200 ako, kita mo? Ibibigay ko to sa'yo itong isa. Tsaka, huwag kang maingay kan mami, ha, na binigyan kita ng pera. Hala, talaga, princess? Wow, ang bait-bait mo naman, princess. Yes, sa wakas, hindi na ako magugutom. May pangbili na akong ice juice. Saka, fudgy bar. Hayaan mo na yung nanay mo. Masama kasi yung ugali. Thank you, ang bait-bait mo talaga, princess. Sana all, mabait yung mama. Binibigyan ng baon ako kasi yung nanay ko hindi ako binigyan. Thank you talaga, princess. Ang bait-bait mo talaga. Ikaw na talaga yung best friend ko. Sana talaga, princess, ikaw na lang yung naging totoo kong kapatid para maging mabait ka rin sa akin. Okay lang yan, Betty. Tsaka, best friend naman tayo eh. Best friend forever! Forever! O sige na nga, princess, baka malilit pa tayo sa school. Magagalit yun si teacher. Tara na, pasok na tayo. Wow, ang dami-dami kong nabiling pagkain kila Aling Marites. Naubos lahat yung pera ko. Grabe, dito agad napunta lahat. Wala na tuloy akong pera. Kakainin ko na lang to para hindi masasayang yung binili ko kay Aling Marites. Mirian! Mirian! Huh? Betty! Kanina ka pa ba dyan? Grabe, ang dami-dami mong pagkain. Inubos mo lahat yung pagkain doon na binta ni Aling Marites, ah. Nakita kita. Tingnan mo, di ba? Madami kong binili kay Aling Marites. Nakita mo pala ako doon. Alam mo kasi, binigyan ako ni Mami ng 1,000. Kaya binili ko rito. Ubus lahat yung pera ko eh. Oo nga, Mirian eh. Ang laki ng pera mo. Pero bakit ganyan lang kaliit yung nabili mong pagkain? 1,000 pala yung pera mo. Ito lang kasi yung binigay ni Aling Marites eh. Kasi sabi niya sa akin, mahal daw yung mga paninda niya. Umabot daw ng 1 million kaya naghati kami sa mga pagkain. Hala, Mirian! Uto-uto ka talaga. Niloko ka lang ata ni Aling Marites. Yung piso sa amin na pagkain, isa yun. Pero sa'yo 1,000 yung pera mo. Ganyan kaliit lang. Ang mahal naman. Hayaan mo na nga lang, Betty. Ang importante ngayon, meron na akong pagkain. Ikaw, may pagkain ka ba? Wala. Oo na, ako na yung walang pagkain. Pero may sasabihin ako sa'yo, Mirian. Pwede ba ako umutang? Ayoko magpautang. Kasi magalit si Mami. Tsaka hindi kita pautangin, no? Manghingi ka kaya kay mama mo para makabili ka rin ng ganitong pagkain. Wala pa kasi si Mama. Kaya hindi ako makabili ng ganyang pagkain. Paano na to ngayon? Wala ka naman sigurong pera. Naubos mo siguro sa pagbili niya ng pagkain kila Aling Marites, no? Di wag kung hindi mo na lang ako pauutangin. Pupunta na lang ako kila Aling Marites. Baka doon siya magpapautang ng paninda niyang pagkain. Ano naman, may pera pa kaya ako doon lang sa bahay. Hindi ako magpapautang kasi alam kong hindi ka naman magbabayad. Anong paki ko? Doon ka na lang mag-try umutang kila Aling Marites.
Total, may mga pagkakain pa siya. Alam mo, bagong bukas rin yung tindahan niya. Baka magpapautang yun. Puntahan mo na, Biti. Okay, sige. Pupunta na lang ako kila Aring Marites. Baka mabigyan pa niya ako, pautangin pa niya ako ng pagkain. Ikaw kasing damot-damot mo, hindi mo akong pautangin eh. Aalis na nga lang ako. Ang damot-damot mo naman. Parang hindi mo ako best friend, madamot. Best friend? Magiging best friend mo lang ako, Biti, kapag may pagkain ako eh. Pero nung ikaw may pagkain, hindi mo na ako binigyan, pinapainggit mo pa ako. Ngayon, maglalaway ka. Sana nga, di ka papautangin ni Aling Marites. Alis ka na, di ka naman maganda. Kakainin ko na lang tong mga pagkain ko. Uubusin ko to lahat. Total, akin naman tong pagkain. Para walang makahingi, kainin ko na to. Wow! Ang dami-dami kong pagkain. Bubuksan ko at kakain na ako. Ang sarap pa. Yung isa. Ang sarap-sarap ng pagkain ko. Isa pa. Ang sarap-sarap. Mukhang wala nang bibili sa mga paninda ko. Wala nang mga batang bumibili at pumupunta dito sa tindahan ko. Paano ako na nito? Parang si Mirian lang yung nagiging customer ko dito ah. Kakain na nga lang ako habang hinihintay ko yung mga bumibili. Kakain ako ng Yahoo. Susubukan kong tikman yung paninda ko kung masarap. Masarap nga. Talagang pumunta talaga dito si Mirian para bumili ng pagkain ko kasi masarap yung mga pagkain ko eh. Ang sarap-sarap. Aling Marites! Aling Marites! Ano ka ba, bata ka? Hala, kumakain pala kayo ng pagkain niyo? Inuubos niyo yung paninda niyo? Paano kayo niyang kikita? Wala na kayong mabibinta kasi kinakain niyo yung paninda niyo. Okay lang naman, tinikman ko lang yung paninda ko kasi wala namang bumibili eh. Buti na lang sana kung bumili ka na lang dito para maubos yung paninda ko. Manggugulat ka namang, Biti ka. Huwag ka, magdandahan ka. Huwag ka manggulat. Aatakihin pa ako sa'yo eh. Pasensya na po, Aling Marites, kung nagulat kita. Hindi ka naman inaatake. Alam mo, Aling Marites, nakita ko dito si Mirian na bumili sa tindahan mo kanina. Tapos, ang dami-dami niyang pagkain. Pero, mukhang para sa akin, ang liit lang ng nabili niya. Malaki yung pera niyang binili dito sa inyo eh. Tsaka, gusto ko rin sana mag-ano ng pagkain sa'yo, Aling Marites. Oo, masarap kasi yung mga paninda ko kaya dito si Mirian bumili sa akin. Siya nga yung nagiging una kong customer eh, na nagbibintahan agad ako ng pagkain. Tsaka ikaw, bumili ka na, di ba? Ito may mga pagkain ako dito, iba't ibang pagkain. Explain ko sa'yo yung mga pagkain ko. Ito, may nips ako. Tsaka meron pa akong Super Crunch na color blue. Tsaka color red. Tsaka color yellow. At color green. Tsaka may siga ako at Yahoo at iba't ibang kulay ng Yahoo. Kaya pumili ka na. Kukuha ka na dyan para makakain ka na rin. Para maubos rin yung paninda ko. Oo nga po eh. Mukhang masarap yung mga paninda nyo kasi dito bumili si Mirian. Kaya ako, dito rin ako kukuha ng pagkain mo, Aling Marites. Kasi mukhang sarap na to ah. Kukuha na ako. Uubusin ko yung paninda mo, Aling Marites, para hindi ka na mahihirapan sa pagbinta. Kaya ako na yung kukuha nito. Ayan! Di ba naubos yung lahat yung mga paninda mo? Ito pa pala. Akin na rin to, Aling Marites. Ay! Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo, Biti. Ikaw yung huli bumili ng paninda ko. Naubos lahat yung paninda ko. Wow, grabe ka, Biti. Ang yaman-yaman nyo rin siguro, no? Kasi inubos mo yung paninda ko. Simula ngayon, hindi na ako mahihirapan sa pagbinta, bata. Kasi inubos mo yung paninda ko. Eh ngayon, dahil inubos mo yung paninda ko, hihingi na ako ng bayad mo. Ha? Hala, may bayad pala to, Aling Marites.
Akala mo ba libre? Ha? Ganun po ba? Mukhang kailangan ko tong mababalik sa'yo, Aling Marites. Babalik ko na lang sa'yo. Ayan, akala ko libre. Tsaka, uutang sana ako sa'yo Aba! Kailan mo pa nalalaman kung libre yung mga paninda ko? Hindi nga ako nagbibigay ng pagkain, no? Tsaka, akala ko bumili ka rito, pumunta ka pa? Ay, Diyos ko, hindi pwede umutang ka. Sa panahon ngayon, Biti, walang utang-utang. Kakabagong bukas ko pa lang yung tindahan ko, uutangan mo agad ako. Umalis ka na nga. Napakamalas ko naman sa batang ito. Akala ko pa naman mabibintahan ako. Ayun na, nasira na tuloy yung mga tindahan ko. Nay, nandito na ako. Oo anak, nandyan ka na pala. Mabuti nakauwi ka na. Tsaka, ito, magluluto na ako para makakain ka na, anak. Talaga, Nay? Ano pa lang ulam natin? Siyempre, paglulutuan kita yung favorite mong ulam, yung fried chicken, anak. Wow, favorite ko talaga yun, Nay. The best ka talaga. Kapala, anak, may sasabihin ako sa'yo. Talaga, Nay? Ano yung ibibigay niyo sa akin? Excited na ako. Andito na rin po ako, Nay. Aba, ba't ka lang dumating? Anong oras na, oh? Yung ate mo kanina pa nakauwi. Ikaw ang tagal-tagal mo nakauwi. Ba't ngayon ka lang? Hay, nako, ayan na naman yung ampon. Late na naman nakauwi ng bahay. Pasensya na po, Nay, kung na-late pa ako sa pag-uwi. May ginawa lang po kasi kaming project sa school. Project sa school? Hindi ako naniniwala, no? Baka gumala lang kayo kasama ng friends mo. Hindi po kami gumala. Tsaka sobrang dami po talagang ginawa namin sa school. Sige na, hayaan niyo na. Huwag na kayo mag-away dyan. At saka ikaw, magbihis ka na doon para makakain na. Okay po, Nay. Magbibihis na po ako. Anak, di ba may sinabi ako sa'yo na may ibibigay ako? Tiana! Ito yung ibibigay ko sa'yo, anak. May bagong sandal ka na para may magagamit ka na sa school mo. Maganda ba? Wow, Nay! Ang ganda naman ng sandal na nabili nyo! Yes, finally! May magagamit na ako sa school namin! Wow, ganda-ganda, Nay! Mabuti naman, anak, at nagustuhan mo. At nagagandahan ka. O ito, anak, kukunin mo na para may magagamit ka na bukas. Wow, sa wakas! Wow, bait-bait niyo po talaga, Nay! Maraming salamat, Nay! May bagong shoes na ako! Finally, bukas! Meron akong magagamit sa school! Ang ganda-ganda talaga ng bagong sandal ko! Wow! Wow, ate! Ang ganda naman ng bagong shoes mo! Sino pong magbigay sa inyo yan, ate? Ang ganda-ganda ng shoes nyo, Ampon? Nandito ka na naman? Sino pa ba nagbibigay sa akin dito? Walang iba kundi si nanay, no? Binilan ako ni nanay ng bagong shoes ko. Simula bukas, may magagamit na ako at may masusuot na ako sa school. Ikaw, wala. Maiinggit ka. Wow, ate. Ang ganda-ganda ng shoes mo. Tsaka hindi po ako naiinggit, ate. Sobrang saya ko kasi may bago ka ng shoes magagamit simula bukas. Masaya ako para sa'yo, ate. Masaya? Tama na ang pagpapanggap mo, Ampon. Alam ko namang hindi ka masaya, no? Tsaka, alam kong naiinggit ka kasi binilhan ako ni nanay ng bagong shoes. Ikaw, hindi ka binilhan. Kaya ngayon, mainggit ka. Tsaka kita-kita sa mata mo na naiinggit ka, Ampon. Tsaka pala, Ampon. Ano po yun, ate? Binabalaan kita, ha? Huwag na huwag mong gagalawin yung mga gamit ko dito sa bahay. Pati itong sandal ko, ha? Pag ito nawala, walang iba kundi ikaw. Opo, ate. Hindi ko naman yan nanakawin, Buti naman nagkaintindihan tayo. Hanggang dyan ka lang, Ampon. Grabe naman si ate sa akin. Makasabi ng Ampon. Parang hindi naman niya ako kapamilya. Naging mabait naman ako sa kanya. Tsaka hindi naman ako ganun. Hindi ako salbahe. Manghihingi ako kay nanay. Baka mabibilhan niya rin ako ng sandal.